Hallelujah! Welcome po sa ating lahat. Sa mga naghahanap po ng ating online, okay na ba? Kasi na-upload yata sa ibang JCSGO name, so hindi mahanap ng iba. So, send nyo na lang sa mga mahal nyo sa buhay kung hindi pa nila nahanap yung ating live. Naghahanap din ako kanina eh. So, glory to God. Hallelujah. Welcome po to everyone na sa mga first-timers. May first-timers po ba? First time na dumalo ngayon. May first time. Praise the Lord. Welcome po sa church. Ang ating mga Sitra ladies at sisis. Welcome po sa JCSGO Bahrain. Amen. Hallelujah. Kung saan ang Panginoong Jesus ang ating tinataas. Amen. Praise the Lord. So, napakabuti po ng Panginoon and we are, kumbaga nagsi-series, parang hindi series, pero si Lord ang nagbibigay ng paraan para ang ating topic ay nagtutuloy-tuloy. Ay, sorry, may iba palang lahi. So, I have to, hi sis. We have to speak in English a little bit. Yan. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Last week, we were discussing about from the mountain to the heart. Ibig sabihin, we saw God revealed Himself in the mountain of Sinai. And then in Acts chapter 1, we know that God dwelt in us. From the mountain, ang layo ng Panginoon, mountain, pero alam nyo, in our generation, Jesus is living in our hearts. Amen! Hallelujah! From my heart, kinanta natin kanina, to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Dapat si Jesus nasa puso mo ngayon. Kapain mo nga yung sarili mo. Si Jesus na ba nandito? Is Jesus in your heart? Is Jesus in your heart? Amen. Because if Jesus is in your heart, you choose to go to church. Amen. Woo! Sabi mo sa katabi mo, thank you, nandito ka. Thank you, nandito ka. Kasi in love ka kay Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi yung napilitan ka lang. Hello? Ginising ka. Ano ba yun? Gumising ka na, a-attend tayo ng church. Hello? Tinawagan ka talaga. Hello? Ay, naapo! Sabi nga gano'n, malilate na tayo! Ano ba yun? Maligo ka na, late na tayo. Hello? Wow, praise the Lord sa mga excited umattend. Because Jesus is in your heart. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, is Jesus in your heart? In love ka ba kay Jesus? Sinong in love kay Jesus? Amen. Bukod sa in love kayo sa mga mister ninyo at misis ninyo, kailangan in love ka din kay Jesus. Amen. Pagka yung mister mo mas in love kay Jesus kesa sa'yo, purihin ang Diyos. Bakit? Hindi siya magluluko kasi si Jesus ang iinlaban niya. Kaya sasabi, yung mister ko naman, lagi na lang sa church. Praise the Lord. Minsan, care group naman niya, kasama niya. Praise the Lord. Ang mga ka-care group niya, lalaki, hindi babae. Amen. Kaya wag kang pag sa church, ang mister, praise the Lord. Amen po ba? Ibig sabihin, ang kabanding niya, mga anak ng Diyos, praise the Lord. Hindi siya pupunta sa church kasi maraming kababaihan doon. Hindi po. Kaya siya nag-church kasi ang kabanding niya, mga kalalakihan. This church, ang grupo po natin, pag babae, lalaki. So kung magkakatabi man brothers, sisters po tayo, pero we make it a point that we have a clean intention. Kapag getting close kasi brothers and sisters, hindi pwedeng may mga ibang mga motibo. So, malinaw po yon. Amen po ba?
Malinaw. Amen. Praise the Lord. So kapag busy sa church ang asawa mo, praise the Lord. Kasi nasa mabuting kamay. Amen. Praise the Lord. Huwag na nating pag-usapan ng ibang bagay. Basta yun lang muna tayo. Okay, so anong attitude kailangan natin before we start our topic today? Kasi ang topic natin napakaganda. Unmasking before Jesus. Ibig sabihin ng unmasking before Jesus, magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Kasi marami nakamaskara sa harapan ng Panginoon. Or sa church nakamaskara. Dumating ka, punong-puno ka. Hindi yung maskara sa mata ha. Yung maskara na naka-shield ka. Na na parang okay ka lang. You're showing that you're okay. But actually, you are not okay. Sa harapan ng Diyos, let us unmask. Okay? Sabi mo sa katabi mo, be ready to unmask. Amen. What attitude do we need to possess towards God's words? Ano yung attitude natin ngayon? Ngayon, makikinig kayo sa akin, dapat ito yung attitude ninyo. Una, humility. Kung may pride ka, yung salita na mabubuksan ko ngayon, tatalbog. Ay, hindi ako yan. Hindi ako yan. Nako, matagal na akong Kristiyano, hindi ako yan. Humility. Number 2, reverence. Dapat, ang final authority sa buhay mo, ang Word of God. If you hear the Word of God, repent. If you hear the Word of God, this is the final authority. What is the Word telling about my life? It's because the Word of God exposes the intents of your heart. The Word of God will expose you. As I read the Word of God, kilala ako ng Word of God. Pagkabasa ko, ako to! Hello! Because God wants me to change. Amen! For His glory. Amen! Number 3, submission. Submit your will towards correction and training. Submit. Hindi yung pag kinokorek ka ni pastora, tabi-tabi po ha. Huwag kayong, si pastora naman ako yan. Hindi. Pag kinokorek po kayo, huwag po kayong nagtatampo at aayaw na kayo. Ayoko na sa JCSGO. Ako lagi ang pinipreach ni pastora. Hindi ko naman sinabing ikaw ito. Amen. Hindi naman ikaw. It's just the Word of God trying to expose who you are. The Word of God is exposing you so that you change. Why? Because God wants you in eternity. Gusto ni Lord kasama ka sa eternity. Amen. Kaya pag nasasaktan kayo when the Word of God is being preached because God is changing you. Because you're not yet perfect. I am not perfect. Amen. Let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, salamat sa opportunity na binigay mo sa amin ngayon. Thank you, Lord God. Your Word is powerful. Your Word is the final authority in our lives. And when your word says so, we will obey, oh God. We will submit to your very will. And so today, Lord, we ask for forgiveness. Lord God, we ask for the cleansing blood of Jesus in our lives. Cleanse us, Lord God, sa lahat ng mga impurities, sa lahat ng mga negative thoughts, negative feelings. Father, all offenses in our hearts right now ay amin pong dinudulog sa iyo, Panginoon. Baguhin mo kami. Lord, with all humility, we come to you. Even as I preach, O God, Lord, humble me down. Lord, change me from glory to glory. Lord God, sa oras po ito, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyo. Banal na Espiritu, cover this very hall with your divine presence so that your words will come alive. Your words will be, Lord, received by everyone, Lord, with reverence. Lord God, na ang iyong salita, Lord, ay aming pakikinggan at hayaan mo na baguhin kami. Lord, hindi kami lalabas sa bulwagang ito na hindi mo kami kinakatagpo. Lord, hindi kami lalabas sa bulwagang ito na hindi po nababago ang aming mga puso, Panginoon. Lord, we surrender every pride and haughtiness in our hearts. Lord, change us. Change us, O God. And right now, Lord, may you be magnified in our midst, O God. Lord, salamat na ang iyong lingkod ay magsasalita at dalangin ko po ang kapangyarihan mo ang lumukob sa akin upang maibahagi ko to with all
humility and with all your power so that it will pierce every heart. It will change every, Lord God, every calloused heart ay, Lord, lumambot at ayaw mo ang salita mo ang patuloy na babago, Lord God, even sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you. We give you glory. We give you honor in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Our God is unchangeable. Our God is unshakable. Amen. He is unstoppable. And today, I pray, He is unstoppable in changing us. Amen. Walang magpapahinto sa Panginoon para ikaw ay baguhin. Kaya ka nandito dahil mahal ka ng Panginoon at babaguhin niya tayo lahat. Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Are you ready? Are you ready? Woo! Are you ready? Ang sarap ng salita ni Lord kapag kayo ay handa na. Amen. Let us feast over the Word of God. Feasting tayo ngayon. Let your spirit be filled with the Word of God. So ang spirito mo ngayon kakain. Huwag ka lang laging kain ng tabanan natin. Ouch. Pero yung spirito natin, ang skeleton yung spirito mo. Bakit? Hindi mo pinapakain yung spirito mo. Kaya ka nandito ngayon, pakakainin mo ang iyong spirito. Amen. Sorry naman, sinabi ko lang tumataba, ang daming nag-react. Ako yun. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sa umpisa pa lang ng creation, andyan na po ang salita ng Panginoon. And ang salita ng Panginoon kasama ng Panginoon when He created the heavens and the earth. And the Word was God. Alam niyo po ba, the Word that we are reading is God, and the Word of God is none other than Jesus. I am the bread of life, sabi ng Panginoong Yesus. So siya po ang pag-uusapan natin, siya po yung ating aaralin. Amen. So, if the Word of God is correcting us, hindi si Pastora yon. Amen po ba? Hindi si Pastora yon, si Lord yon. Binabago tayo. Amen. Kaya wag niyo akong pandidilatan mamaya, si Pastora naman, ako na naman. Hello. Si Lord yon, hindi ako. Amen. Now, James 1 verse 22. Kapag binasa mo ang salita ni Lord, wag ka lang bata ng basa, tas hindi mo ginagawa. Basahin natin, James 1:22, ready, read. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Ilang taon na tayong Kristiyano, basa tayo ng basa ng salita ng Panginoon, pero pagdating sa doing, dun tayo pumapalya. Amen po ba? We are hearers, but we are not doers. Ano daw ang nangyayari? You are deceiving yourself. Bakit? Kasi nakikinig ka, wow, ang ganda ng Word of God. Pag uwi mo, hindi mo na ginagawa kung ano yung narinig mo. Nagkakaintindihan tayo? Ang sarap ng salita ni Lord, pero hindi mo siya ini-internalize. You heard in your other ear, and it goes out on the other ear. It doesn't go inside your heart. Tuloy, parehas pa din. Amen po ba? Ako din. Ako din. Naririnig ko sarili ko. Ouch! Ouch! Amen! Pero sabay-sabay tayo mag-aral. Amen po ba? Let us study together. Amen. So don't look at me as the teacher. I'm just sharing the Word of God, but I am a student of the Word of God. So wag niyong iisipin na kayo lang ang inaano ko. I'm singling you out. No, I am part of the I am a student of the Word of God. Amen. Medyo konti-konti na lang. Medyo mabigat na to. Okay? Matthew 23:27 to 28. Makinig tayong lahat. Basahin natin. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs,
which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Si Jesus Christ, diretsahan magsalita sa mga Fariseyo. Kasi the Pharisees in the Bible, they feel they are right. Kumbaga sila yung parang sila yung matataas ang posisyon sa Jewish religion, Judaism. Yun yung religion nung si Jesus Christ ay dumating sa mundong ito to correct them because they became hypocrite. May sarili na silang sila na yung parang more on law they are good at the law of Moses, pero kawawa yung mga tao. Bakit? They are whitewashed tombs. Whitewashed tombs. Akala mo, maganda sa outside. Hello? Maganda. Di ba pinapaganda maigi ang mga tombs every November 1? Kailangan maganda yung yung mahal natin sa buhay na nalibing. Maganda yung outward. May mga mausoleo they can afford. Pero alam nyo, sabi, it's beautiful at the outward, but inside, full of dead men's bones. Kasi nga, mga patay naman ang laman nun, di ba? Dead men's bones and uncleanness. Are you with me? Naintindihan nyo? Sabi pa ni Jesus, outwardly, ang mga Pharisee, they are righteous men. They're always in the temple. They are, alam mo yon, but inside, they are full of hypocrisy and lawlessness. Sila yung nag-i-implement ng law, but they themselves do not obey the law. Hello? So as Christians then, let us look at ourselves. Baka mamaya, every Friday, nasa church ka. Hello? O wag kayong titingin sa akin. Nakatira ako sa church. Nakatira kami sa church. Every Friday, present ka. Pero wala naman nababago sa kanya. Hello? Tayo yun, nag-iisip tayo. Lagi naman siyang attend ng Friday, pero wala namang nababago sa kanya. O kaya, tayo yun. Ay, basta attend ako ng Friday. Hello? Pero hindi naman tayo nababago. Physical lang ang nandoon ka. Ang gwapo mo, ang ganda mo sa church, uma-attend ka, pero inside of you, you are whitewashed tomb. Hindi nababago yung kalooban. Hindi nalilinis. Tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Hindi naman alam sa church ang aking private life. Hindi alam ni Pastora yung private life ko. Because your private life is between you and God. And Pastora doesn't know your private life. Amen po ba? Si John Murray, ni-research ko lang to, sabi niya dito, yung commentary niya about the Jews, they face two dangers, hypocrisy and blindness. Hypocrisy because they so clearly enough to condemn others for sins they themselves were committing. Sila, nakikita nila yung ginagawa ng kasalanan ng iba, pero sila din ginagawa nila yun. Pero they don't see themselves. They only see other people. Hello? Blindness because they fail to see their own self-condemnation in the condemnation they pronounce on others. Na kapag ang lakas nating mag-condemn sa ibang tao, pero tayo din pala, meron din tayo. Are you with me? We are doing things that are not godly, but the way we look at that person, the way we look at him, the way we look at her ay sobrang sama niya. Pero tayo din pala ay may mga nakatagong mga ginagawang hindi nakakalugod kay Lord. Minsan nga baliktad, we tend to emphasize other people's sins para yung sin natin, hindi ma-expose na tatabunan yung ating ginagawa, pero yung ginagawa ng iba ay atin. Nagkakaintindihan tayo? May mga iba, negosyante, Kristiyano na, nandadaya pa. Proverbs 20:23. Diverse weights are an abomination to the Lord, and dishonest scales are not
good. Tabi-tabi po kung ikaw ay negosyante, tapos hindi ka honest. Hello? Kailangan mag-ayos tayo. Bakit ko sinasabi to? May mga ibang negosyante akong kakilala na wag niyong titignan yung iba ditong nagninegosyo, maliliit na business yan. Yung may mga malalaking business, pero dishonest sila. Pero tuwing Friday, nag-church, meron nga akong kilala, scammer, pero nagtatights. Ay, hindi ko kilala, sinabi pala sa akin. Nangi-scam sila, pero yung na-scam nila, nagtatights sila. O, wag ka na lang mag-scam. Kasi you're scamming, kumukuha ka ng pera ng ibang tao, tapos pagdating sa church, oy, may offering ako, may tithes ako. Pero galing sa pangloloko mo, yun. Nagkakaintindihan tayo? This is random preaching. Tamaan, magbago. Praise the Lord. Tamaan, magbago. Hindi tamaan, bukulan. Hindi. Tamaan, magbago. Amen po ba? Kasi ayaw ni Lord na double standard. Ang topic ko, unmasking before God. Tapos, subtitle ko dito, sabi kong ganun dito is, no to double standard living. No to double standard living. Huwag kang double standard. Ano ibig sabihin ng double standard? You are, from the outside, you look good, you look maayos. Pero, sa harapan ni Lord, from Saturday hanggang Thursday, you are living, hindi ko alam kung paano ka nabubuhay. Pero, alam ni Lord. And nandito ako, hindi para i-expose ka, kundi i-expose ka sa salita ni Lord para mabago ka. Amen! Romans 2 verse 5. Amen! Mga care group, mag-pray kayo kasi magandang bagay to na pag-usapan after. Magkaroon kayo ng mentoring, anong natutunan mo sa natanggap nating word. Kasi it will help them open up sa kanilang mga double living standard. Amen. So Romans 2 verse 5. But in accordance with hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ito yung warning ni Pablo sa Romans. Kasi nagkaroon na naman sila ng pagtitigas ng puso, then hindi na lang salvation ang salvation is hindi na lang by faith, kundi medyo may pumasok na naman ng mga doktrina na faith and, kumbaga ang salvation daw faith and good works. So, nagagalit na po ang Pablo at sinasabihan ng mga tao na, kumbaga, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Kumbaga, dahil kayo ay impenitent heart, hello, nagkakaroon tuloy, na-store up ang treasure, na-store up ang wrath sa buhay ninyo. Kaya sa oras na to, dumiretso tayo sa Psalms 139. Ito po ang ating mensahe mula sa Panginoon na magpa-search tayo ng puso natin sa Panginoon. Psalms 139 verses 23 to 24. Basahin natin. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me. Lead me in the way lasting. Pa-search tayo ng puso natin sa Panginoon. Lord, ano po ba yung mga living double standard sa buhay ko? Lord, may mga ginagawa pa po ba ako na hindi nakakalugod sa'yo? Lord, search me. Search my heart.
Lord, search mo ako. Kilala mo naman ako, Lord eh. Alam mo kung ano yung mga pinagdadaanan ko. Alam mo kung ano yung mga kalokohan ko. Alam mo yung ginagawa ko in the wee hours na walang nakakakita sa akin. Hallelujah. Lord, alam mo kung sino ako. Try me and know my anxieties. Ano ba yung mga kinatatakutan mo? Anxiety is, hindi pa dumarating, takot ka na. Paano na lang pag nawalan ako ng trabaho, wala akong pera, paano na lang yung pinag-aral ko, paano? Anxiety is when, paano na lang, lalo na pamilyado ka, paano yung anak ko, paano yung asawa, paano na kami, paano na. These are anxieties. Sometimes you are not sleeping because of anxiety. Tapos hindi nila ako naiintindihan. Hello? Pagka may mga tao na sa paligid mo, hala tahimik na tahimik, wala, hindi ako kinikibo, siguro galit siya sa akin. Yung ibang tao naman, bakit siya lagi nakasimangot? Siguro, sinisimangutan niya ako, ang pangit na ugali niya. Yung pala, on the other side naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano na? And because she is concerned of all her thoughts, hindi niya namamalayan yung mga tao sa paligid niya, apektado din, nabibigatan sa sitwasyon niya. Tapos akala mo naman bilang kaibigan, iba na siya ngayon, hindi niya na ako kinakausap. Siguro may galit siya sa akin. Siguro hindi ko siya shinare ng pagkain ng dinner. Siguro nagtatampo siya sa akin. Bakit naman ganun? Hindi siya nagsasabi sa akin. Ang dami. Hello, galit na pala siya sa... Kanya-kanya kayo ng problema. Siya may problema siya. Hindi niya namamalayan kayo na apektuhan. Are you with me? Sa mga magkakasama sa bahay, sa mga nagkakaintindihan tayo. Yung pala may pinagdadaanan. Pero ikaw naman, naiinis ka dahil yung pala anxious lang siya sa mga bagay-bagay. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Pero wala tayong lakas sabihin sa isa't isa. We have anxieties. Amen. Ngayon, check your heart. You're so anxious about many things. Pastora, hindi mo lang alam, lubog ako sa utang. Grabe, hindi ko alam ang gagawin ko. Overhead ang utang ko, pastora. Kaya ako anxious, pastora. Ako din, may utang din ako. Naiintindihan ko kayo. Pero nakakatulog ako ng mahimbing. Yun ang pagkakaiba natin. Kayo hindi kayo makatulog, ako nakakatulog ako ng mahimbing. Because I have my God na pagka nakatulog ako. Amen. Pero let us come to God and ask God to search us. Amen. And see if there is any wicked way in us. Sa pagiging madami tayo mga pinagdadaanan na akala natin walang nakakaintindi sa atin. Hello, we resort to many things. Ewan ko kung may time ako, pero I want to share with you something very deep, very personal sa buhay ko na nangyari. Because I was spiritually down, and I was, siguro dahil problemado din, and wala din naman makakaintindi sa inyo kung sasabihin ko sa inyo. So I am in my deepest situation ng buhay ko. Tapos, may nag-chat. May nag-chat. Tabi-tabi po sa mga may nag-chat-chat. Tapos, naiintindihan daw ako. Tapos, hala. Eto, tabi-tabi po sa mga nanonood, sa mga, baka mamaya, parehas lang tayo ng pinagdaanan. Naiintindihan ako. Di ba? Hindi naman alam ng church, online naman. Edi nagka-boyfriend ako online. Na hindi ko alam. Kasi, makinig kayo maigi sa mga nakikipag-chat. Tatamaan kayo talaga dito. Pagka lalaki, huwag basta-basta chat ng chat. Lalo na, hindi nyo kilala. Na-scam ako.
Na-love scam ako. Oh, yun ang masakit. Akala mo, may lover ka na, na-love scam ka. Abay, tawag ng tawag in the middle of the night. Akala ko naman totoo, diba? Na-love scam ako, pero the Lord is faithful. After a month, ni-reveal ni Lord. Nag 1 month din ako na akala ko, pero hindi kami, the good thing about this, we don't talk about malalaswang bagay. Napakagalang. Sabi ko, Kristiyano ako, pastora ako. Christian din ako. Nagsisend pa ng picture na nasa church. Christian talaga. Pag sinabi ko, touch not my anointed. Sabi ko sa kanya, sa Bible pa yun, do my prophets no harm. Sabi pa niya, alam niya ang Bible. Sabi ko, okay to. Pero alam nyo, nung nakuha niya na ang loob ko, makinig kayo maigi. Kaya ako inire-reveal to para matuto kayo. Mayaman. Taga-Germany daw, marami daw siyang businesses at investment. Tinuruan niya ako mag-invest. Kasi dun siya yumaman sa investment na yun. Paniwalang-paniwala ako. Iyon na. Nung pinakita niya na yung matataas na mga, look at my profile. This is my profile. Investor din ako sa stock market. Sinakita ko yung profile niya. Wow, pawaw din ako. So, dyan nang gagaling ang pera ko ngayon. Sabi niya kasi pinapakita niya naman mayaman siya. Di ako naman, nainganyo. Listen to me carefully Kaya pa-search natin ang puso natin. May sahod ka na, hindi ka pa kontento sa sahod mo. Kaya gusto mo yung mabilisan. Gusto ko yung yumaman agad ako. Nakita ko na dun sa promo nila, only this week ang promo na to, 1-day promo. Pag nag-invest ng ganito kalaking pera, ganito ang kikitain mo. Wala ako ng ganong pera. Yun na. Doon ako na-scam. Kasi, kailangan within the day, ipasok mo yung ganito kalaking pera para kumita kinabukasan. At kinabukasan, mawi-withdraw mo naman. Sabi ko, this is too good to be true. Matalino din ako, alam ko yun. Pero sabi niya, you don't trust me? Kasi kinuha mo na yung loob mo. Napaibig ka na niya. Kaya sabi niya, you don't trust me? Di ako naman. Okay. Di ba? Okay. Kasi sabi niya, pero hindi. Sabi ko, this is too good to be true. Ang taas ng gain. Ang taas ng gain. Kapag binigay mo ngayon, bukas, ganito na siya agad. More than 50%, delikado to, sabi ko. And the voice keep telling me no, and my heart keep telling me yes. Kaya sabi dito, search me, O God. At sabi ko pang ganun, ipapakilala kita sa ate ko. No. I'm a private person. Wag mo muna ako ipakilala. Tsaka na lang pag nagkita na tayo. Di sikreto naming dalawa. Hindi alam ng ate ko, Isel. Di galit na galit si ate Sel sa akin nung nalaman niya. Parang titirisin ako kasi, ano ba naman yan? Kailangan kasi may accountability partner. Makinig. Kaya ka bumabagsak sa mga pain ng kaaway, bait of the enemy because you do not have accountability partner. If you need to share it because you're bothered about something not right, share it to somebody so that you will not be scammed. Na-scam ako. Kaya wag niyong tatanungin kung magkano. Kasi kung malaman niyo kung magkano, you share the burden with me. Magbabayad tayong dalawa. But then, I was scammed. And dun ko na-realize na the Lord is faithful sa akin. Kasi kahit Kristiyano ako, kahit pastora ako, pinagdaanan ko yon. And I want you to know, when I was brave enough to share it to somebody, yung shineran ko na tao na yon, umiiyak. Kasi na-scam din pala siya. At, naku, sana hindi siya nanonood. At alam nyo ba, iyak siya ng iyak kasi doon niya na-realize hindi pala siya nag-iisa. May kadamay siya. And then doon niya na-open up, sabi niya, alam mo, pastora, sa hindi ko ma-contain yung bagay na yon, gusto ko nang mag-suicide.
Kasi ang hirap i-share sa tao kasi nakakahiya. Nakakahiya, ang laki kong tanga. Hello? Ang laki kong tanga. Hello? Nagkakaintindihan tayo? And I cannot share it because I myself, nahihiya ako sa sarili ko, bakit ko nagawa yun? Pero sabi ko, Lord, malinis naman. Hindi naman ako hindi ako voice, yung parang sex on phone, hindi naman ganun. Hindi naman, I share the gospel. Alam niyo yun, feeling ko, I'm still on the right track. Kasi wala naman akong sinasabing pangit. Very wholesome akong makipagrelasyon kasi I share the word of God. Wala akong masamang thought about this guy. Masyado akong malinis in a way na hindi ko ini-imagine ang sarili ko in bed with him. Hindi ako ganon. So madaling sabi, parang malinis naman, di ba? Na-scam nga lang ako. Ako ang nabiktima. Are you with me? That's pride in my life. I have been prideful. Kaya ko to. Nagtiwala ako. I read the word of God. I preach. During the time na yon, sinishare ko pa sa kanya ang live natin para manood. Hello? At ang sabi pa niya, oh, you're a very good preacher, blah, 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 nakaka-bless ka. O di ako naman, tuwan-tuwa. Praise the Lord. God is rewarding me with a rich man. Kasi nga, faithful ako kay Lord, mayaman siya. Yung pala, nagpe-pretend lang siyang mayaman para ma-scam ako. And the money that he got from me, hindi ordinaryo din. Malaki din. Kaya hanggang ngayon, lubog ako sa utang dahil sa mali kong desisyon. Makinig kayo maigi. Dahil sa mali nating desisyon, we are indebted. Okay lang sana kung umutang ka, nagpatayo ka ng bahay, may utang ka, pero may investment ka. Umutang ako, na-invest ko sa ibang tao, tinakbo. Di yun na masakit kasi you are having, parang bula na nawala. Yung pala wala akong kausap, wala akong ka-chat. Yung pino-forward niya ng mga picture niya, hindi siya yun. Dinaskam ako, tapos wala pala akong kausap. Are you with me? Voice lang kasi, walang mukha. Anyway, wag nyo na akong husgahan. Wag nyo na, si pastor. Kaya ako sinasabi sa inyo, first time ko lang i-open in the public and online, at pag-usapan nyo ako kung gusto nyo ako pag-usapan, I don't care because Jesus redeemed me. I'm unmasking before you and before God para alam ni Lord na hindi na ako magtatago. Amen. Ayoko nang maging pretender na, hello, I need God in my life. Every day, every moment. Kasi kung wala si Lord, andyan ang internet, ang dami pang same person, pero iba't ibang personality, nangi-scam pa rin. Sabi ko, alam ko ng kulay nito. Kasi lalaki, porke single ka, nakikichat ka sa mga kung sino-sino, o kaya hindi alam ng asawa mo, may kachat ka. Hello? Basta, pag babae ka at may nag-chat sa yung lalaki, huwag kang makikichat. Alam mo, may interest yun sa'yo. O kaya lalaki ka, may asawa ka, o single ka, may nag-chat sa'yo na hindi mo kakilala, huwag ka na lang makikichat. Kaya dito sa church, ang kachat ko, Alzate family. Hindi ko si Ronel chinachat personal. May mga times personal pero hindi madalas family. Kachat ko, pag lalaki kasama ang misis. Why? Ayokong magkaroon ng kulay ang aming pagchat-chat. Nagkakaintindihan tayo? We have to protect ourselves. Hindi yung mamaya-maya dito sa church, nagkakaroon na ng relasyong nabubuo dahil nagchat-chat silang dalawa. Tabi-tabi po, hindi dapat ganun. If you feel something, oh, this guy is chatting me, and hindi, hello, stop it! I-report mo sa care group leader mo, Pastora, bakit po kaya, sister, may i-open up ako sa'yo. Kasi may mga walang kwentang chat, pero chinat-chat niya ako privately. Ano ba magagawa natin? Hindi para i-chismis, kundi para ayusin natin. Are you with me? Sabi ko dun sa, yung binilahan ko na, by the way, may bago akong kotse. Ayun. Pero, nag-loan ako sa company para magkaroon.
Aba, yung seller ng kotse, sabi ko, nung uupo ako sa harapan, sinabi ko sa likuran, in-explain ko. In the church, tabi-tabi ko po mga transport, pag lalaki kayo, yung babae sa likod. Huwag kayong magagalit sa akin pag sinita ko kayo. Ang uupo lang sa harapan ay misis mo, mister mo, pero the rest sa likod. Ngayon, kung full pack, pwede namang umupo sa harapan, pero dahil madami kayo. Pero kung dadalawa lang kayo, yung lalaki sa likod. Tama ba, Brother Jai? O, diba? Yung harapan, kay misis lang yan. Ngayon, kung wala dito si misis, yung upuan nakataob. Bakit? Para sa likod lahat uupo ang mga babae. Or as much as possible, we make sure na babae ang transport. Pero pagkasama ang misis, yung misis ang kasama sa likod, nagkakaintindihan tayo. Small things, si pastora naman, ang daming rules. Yes, because we don't want to happen yung mga nangyari in the past sa church. We learn from the church. Nangyari yun dito sa church. Yung sakay niya, mamaya nag-fall na siya doon sa sakay niya, pareha silang married. O kaya yung isa married, yung isa hindi. Ang daming nangyari sa church natin, even without your knowledge. Kaya lang, kaya natin inaayos. Ayaw natin na may nag-church nga kayo, tapos maya-maya, lovers na kayo. Nagkakaintindihan tayo? Ang daming nangyari dito. Lovers in the church. Ay, hindi pwede yon. We're trying our best not to, nagkakaintindihan tayo? Sorry to say, pero ito yung rule ng Panginoon. Gusto mong pumunta sa langit? Mag-ayos tayo ng buhay. Ngayon, kung ikaw ay ka-attend mo lang, tapos ganito na si pastora, ganyan, wala akong pakialam, sumasakay ako sa harapan o sa likuran, wala naman ako mali siya. It's okay sa ngayon. Pero now that we're telling you this, let us do order in the church. Amen po ba? Amen. Let's do order in the church. Kasi ayaw natin may magkaroon ng relationship. So kung ikaw ay nagtatransport, huwag kang uupo sa harapan, sa likod. Nagbabayad ka naman, di ba? Kaya lang sabi ng transport, don't sit at my back. The muror will catch me. Yun ang problema natin sa mga transport. Kasi natatakot silang mahuli. Bakit nakaupo sa likod? Kasi nga, yun ang rule ng church. Yun ang gusto natin gawin. Kaya we encourage many women to drive para mga women ang susundo. Amen po ba? Oh, so much for that. Nakwento ko na yung buhay ko. Para sa mga nai-scam dyan, mag-isip-isip kayo. May mga kachat kayo, nag-uumpisa pa lang pala. I-scamin ka na ang plano niya. Pero binigyan ka ng magagandang salita. Ikaw naman, tuwan-tuwa. Walang nagsasabi sa akin ng mga ganitong mabubuting salita. Ibig sabihin, nai-inlove ka na. Psalms 119 verse 11. May mga kausap pa ba ako? Your word, verse 119 verse 11, ready read. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against. Ang salita ni Lord, when you keep it inside your heart, you will not sin against God. Kung you put the word of God to heart in your heart, takot ka na i-disobey kapag nabasa mo sa word of God, mali yun, huwag mo nang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, pag mali, huwag mo nang gagawin. If it is wrong, don't do it. Kasi, pastora, ang lakas-lakas kasi ng tukso sa mundong ito. Parang yung tukso na lang, lagi na, tukso, layuan mo ako. Lumayo ka sa tukso. Kasi ang tukso hindi ka lalayuan. Andyan ang tukso. Ang tukso, bait yan. Ikaw ay ipapain ng ipapain para ikaw, di ba nalulungkot ka? Di ba ang dami mong problema? Ito nakikinig sa'yo. Tapos sabi mo, may asawa ka, di ba? Hiwalay na kami ng asawa ko. Tapos, yung pala hindi hiwalay, geographically hiwalay. Kasi nandito siya, nandun yung asawa niya.
Geographically lang. Alam niyo, geographically, malayo sila sa isa't isa, pero may communication sila. Pero geographically, sabi tuloy ng kapatiran natin na nagkagulo-gulo ang buhay niya. Kasi naman, tinanong ako kung hiwalay ba ako sa asawa ko. Sinabi ko hiwalay kami. Pero hindi ko na idugtong geographically. Ayun, nag-fall tuloy ako, sabi niya. Kasi akala ng babae, hiwalay sila, ay, pagkakataon. Kaya mga kalalakihan, pag tinanong kayo, ang status ng relasyon nyo, hiwalay ako sa asawa ko geographically, pero mag-asawa pa rin kami. Geographically, kasi nasa Pilipinas yung asawa mo, nandito ka. Diba? Tama naman. Honest naman, geographically. But then, you are connected. You are still husband and wives. Amen. So, lalanding na po tayo. Lalanding na tayo. Baka sabihin si Pastora naman, ina-expose niya na ako. Kanina pa ako nasisilihan na yung puwet ko. Ang dami nang sinasabi si Pastora, ako na lang ng ako. Hindi po. I just want you to know na I'm telling you all these stories or these scenarios para ma-check natin ang puso natin. Minsan yung example nakakalinaw naliliwanagan ka, oo nga pala, parang ako din may ganyan akong experience, Pastora. O di kaya, higit pa sa experience na kinikwento ko, mas malala pa pala yung pinagdadaanan mo. But I'm telling you, the Word of God is a mirror. The Word of God, alam niya kung ano sitwasyon mo. Kahit na nagtatago ka, alam ng salita ni Lord. Ine-expose ka niya. Even this very moment, ine-expose ni Lord. Lalo na mga leaders, I'm telling you, wag po tayong, let us unmask before God. Wag po tayong, we are not righteous ako, sila hindi. Let us just unmask before God. Ano ba yung mga kalokohan natin? What do we do in the wee hours? What do we do in dark na hindi alam ng mga tao sa paligid natin? You know better. Ayoko magsalita ng mga you know. If you are still into pornography, hindi alam ng lahat, pero kapag wala nang nakakakita, yung telepono mo ay napupunta na sa website na mga bawal at nanunood ka na. Hello? Tapos walang kaalam-alam ang mga tao. Pag umattend ka naman ng church, okay ka naman tignan. Pero you are into pornography. You need deliverance. You need to open up. You need to come to God and ask God to help you. You need to ask God, lalo na pag nagsosolo ka, hindi mo alam, maraming bulong ang kaaway para gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So kapag ikaw ay laging nagsosolo, minsan delikado. Are you with me? Yung wala kang kaibigan, you don't share it to other people, it's between you and yourself. Delikado. So, this church, we have care group. Amen po ba? We care for you. Amen. Puntahan natin sa Matthew 11:28 verse 30. Kapatid, kung ikaw ay nabibigatan, if yung situation mo, walang nakakaintindi, Pastora, sa lahat ng sinabi mong example, wala dyan yung aking problema. Mas mabigat yung problema ko, Pastora, hindi mo alam. Hindi ko alam. But then, there is an invitation that God has given us in Matthew 11:28-30. Ready? Read. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise the Lord. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. This is a very nice invitation. Very powerful invitation. Napapagod ka na nga ba? God is a God of rest. Sabi niya, halika. There's an invitation for you and for me. Halika. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay?
May mga sandali, isip mo'y gulong-gulo, kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede kang malapitan. Hindi ko na alam kung ano susunod. Ayun. Mas kisado ni Donna. Pero paborito naming kanta ng papa ko yun, kinakanta namin, na kapag ka ikaw ay napapagod sa buhay mo, may Diyos kang pwedeng malapitan. Amen. I am not perfect. Marami din akong flaw. Nagpapagamit lang ako sa Panginoon bilang kanyang vessel for His glory. Pero isang bagay masasabi ko sa inyo, 24/7, hindi po siya lobat, hindi po siya busy. Kahit sabay-sabay tayong tumawag sa Kanya, He will answer us. Amen. Hallelujah. Sabi pa niya, come to me. Kasi ikaw hindi ka lumalapit kay Lord. Ikaw yung nagpapakalayo-layo sa Panginoon. Kaya ko to, kaya ko to. No way. You can't do it, kapatid. God is inviting you, come. Come. Amen. Come. Sabi mo sa katabi mo, come to God. Amen. Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Sino gusto ng rest sa soul niya? Kasi minsan, walang nakakaintindi sa akin. Parang ako na lang, hello. Parang ang bigat-bigat. Hello. Lumapit ka sa Panginoon kasi ang yoke ni Lord, ang gaan. Pag umiyak ka kay Lord, ang gaan. Amen. Naiintindihan ka niya. Naiintindihan ka niya. Praise the Lord. So alam niyo po, sa church na to, tapos na ako sa mga verses. I just want you to understand, kailangan mo ng accountability partner. Amen. Kailangan mo ng accountability partner para i-open up mo yung nangyayari sa'yo. Kung sana, kasi ma-pride ako, kung sana, in-open up ko na agad yung problema ko, di hindi na napakawala ng malaking pera sa scammer. Pero kaya ko to. Hindi ko in-open up. Wala akong accountability partner. In-open up ko na lang nung may problema na ako at umiiyak ako dahil nawalan na ako ng pera. Hello? Pero sana kung bago pa lang, nag-uumpisa pa lang, si Satan ay nag-creep in pa lang sa'yo. Gusto ka niyang siluin. Nag-share ka na agad sa care group mo. Sinabi mo na, sis, medyo nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hello? Para hindi na maging kayo. Hello? Kaya lang kasi, hinayaan mo munang mahulog ang loob mo, naging kayo sa bawal na relasyon. Tabi-tabi po, mga OFW, lahat tayo guilty. Maraming mga OFW. Minsan nasa loob ng bahay lang ang trabaho nila, pero nagkakaroon sila ng relasyon. Kung paano naman, di man sila lumalabas ng bahay, pero may karelasyon. Either online, o di kaya yung nag-deliver ng kanilang gas, maya-maya kinuha ang number, maya-maya boyfriend na pala nila yon. Hello? O kaya naghakot ng gamit, tinulungan ka, o yung transport mo mismo, kasi yung transport laging nandyan pag tinatawagan mo, kwentuhan, mamaya boyfriend mo na pala yung transport mo. Tabi-tabi po Friends with benefits. Mag-bike na lang para nagkakaintindihan tayo. Umanap ka ng accountability partner mo para hindi ka nagkakaroon ng relasyon. Bakit ko sinasabi to? OFW tayo. Marami po akong kilala na pahamak na lang dahil sa pakikipagrelasyon. Sa bawal na relasyon. Bakit? Kasi may relasyon kang, may karelasyon, may asawa ka. Nagkakaintindihan tayo. Si Pastora, ang sakit-sakit magturo. Find an accountability partner. Mag-open up ka na sa care group mo.
Pastora, natatakot ako na sabihin, mag-open up ka na sa care group mo kasi may care group ka who will pray for you. Care group is what we received as mandate before Jesus. Yung care group mo, tutulungan ka. Yung care group mo, hindi ka niya ichichismis. Yung care group mo will cry with you and for you. Yung care group mo, lahat kayo may pinagdadaanan din. So when you open up your group, no one will judge you, kapatid. Hindi ka niya i-judge. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Kaya po kung wala kayong care group, I encourage you, find a group, form a group, 3 kayo, 4 kayo, hindi kailangan magaling ang care group leader. Ang kailangan lang yung care group leader may pusong nagmamahal sa inyo. Na kapag kayo ay, hindi niya kailangan, kung sabi nyo, kasi chichismis niya ako, sa akin ka lang niya ikukwento kasi ako yung care group overseer. So kailangan alam ko yung kwento ng mga members nila. Pero kapag kayang i-handle ni care group leader ang sitwasyon ninyo, they will keep it within themselves. Kasi we don't break lives, we build lives. We need to be unmasked before God because this church should be a holy church to be presented as a beautiful bride before God. Kailangan mag-ayos-ayos tayo ng buhay kasi malapit na dumating ang Panginoon. And when He comes, He will not come na ngayon kasama natin siya, pero darating ang panahon, we will be judged according to the works that we have done. So mag-ayos tayo ng buhay natin. Amen po ba? Meron kang care group? No one will condemn you. No one will laugh at you. And when you open up your life. Because we are broken vessels. Broken vessels. Hindi tayo perfect. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Hindi ako perfect. Ako nga, nag-open up na sa inyo para sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ako din. Nai-scam din. Ako din. Maraming kalokohan. Ako din. Hello? Ako din. Lahat tayo. Amen. And in front of God, we are all filthy rags. Madumi tayo sa harapan ng Panginoon. And the only salvation, the only way that we are saved is because of the saving grace of the Lord Jesus Christ. The blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. Kaya lagi po natin pinapalinis ang sarili natin with the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. And this is a challenge I want you to do. Huwag nyo munang tignan yung katabi nyo. This is between you and God. But search tayo ng puso natin sa Panginoon. Sumurrender ka na sa Panginoon kung double standard ang buhay mo. Lord, forgive me for living a double standard life. Pinipeke ko ang mga kapatiran sa church. Pagka Friday, ayos ako. Pero sa ordinary days, hindi ako ayos. Hello, kapatid. May plano ang Panginoon sa buhay mo. Kaya lang, minsan ikaw ang dahilan bakit hindi nangyayari ang plano ni Lord. Kasi you tend to bend to what is wrong. You tend to do what Satan is asking you to do. Yung tukso na pinadala ng kaaway, nabitag ka. Alam nyo, kapag ang karelasyon nyo ay ang kaaway, na-deceive kayo at pumayag kayo sa gusto niya, na-bait kayo ng temptation, ang hirap lumabas. Ang hirap lumabas. Kailangan mo ng grace ni Lord para makalabas ka. Kailangan mo ang Panginoon to pull you out from the pit. Kasi ang hirap. Ang hirap. But praise be to God. May invitation ng Panginoon sa iyo ngayon. Come. Kapatid, come. Kayo na mga nasa online, kung naabot nyo pa itong parte ng preaching na to, ang invitation ni Lord is to come. Mahal na mahal ka ng Panginoon. His burden is light and His yoke is easy.
Kaya ka nabibigatan, kaya ka nahihirapan kasi sinusolo mo. Ayaw mong lumapit sa Panginoon. You don't want to unmask before Jesus. Pero alam naman na ni Lord eh. Alam na ni Lord. Ang gusto lang ni Lord, lumapit ka sa Kanya. So we just come to God and talk to God. Hallelujah. God searches the heart. So kung ano man yung issue ng puso mo, ano man yung gusto mong isurrender, whether it be bisyo, whether it be anything that you are involved in, or ano man, mga kabataan ngayon, naliligaw sila because of so many social medias. Mga magulang, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Hindi nyo alam baka kung saan sa ang website na sila napupunta at naliligaw sila. Pero tayo din mga magulang, baka tayo din ay naliligaw at nauubos ang oras natin sa ibang bagay. We come to God and surrender. We humble before God. Hallelujah. Sige po, surrender po natin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kausapin niyo ang Panginoon ngayon. I just want you to have heart-to-heart talk with God. Unmask before God. Lord, heto po ako. Lord, wala akong maitatago sa'yo. I am unmasking before you. Patawarin mo po ako. Marami akong mga nagawang mali, Panginoon. Marami akong nalokong tao. Baka mamaya, kwento ako ng kwento ng scamming, pero sa parte ng buhay mo, one time in your life, isa ka pala. May mga na-scam kang tao, may mga naloko kang tao. Come to God and ask for forgiveness. People are suffering because nanlamang tayo ng ibang tao. We just come to God in humility. Whether it be big or small, God's is us. And God wants us to come, repent, humingi po ng tawad. Hallelujah. Mag-ayos tayo ng buhay before God. Jesus is coming very, very soon. Are you preparing for His coming? Inaayos pa natin ang ating mga sarili. Church, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Pero one thing I know, when you come to God, when you surrender to God, siya ang babago ng buhay. Siya ang babago sa atin. Pero pag hindi po tayo lalapit, hindi niya tayo mababago. So the invitation is come. Come. Sabi ng Panginoon, come to me. Ikaw na nabibigatan. Ikaw na may pinagdadaanan. Ikaw na akala mo, katapusan na ng mundo, wala ng pag-asa. Ang pag-asa yan nasa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Heal every broken heart. Heal every broken heart. Heal every hurting. Heal, Lord. Heal, Lord God. Heal. Heal. Heal, Lord God. Heal everyone, Lord. Have your way. Have your way, Lord. Have your way. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung mga mag-asawa nandito, I encourage you to lapitan mo yung asawa mo. Kasi minsan mag-asawa kayo pero marami pala kayong kinikimkim sa isa't isa na hindi nyo na i-open up. Natatakot kayo, baka pagmulan pa ng pag-aaway nyo kaya hindi nyo na lang ino-open up. Husband and wives,
Kayo yung accountability partner before God. Dapat kayo muna mag-ayos. Ngayon, kung wala naman dito ang mag-asawa, lalaki sa lalaki, babae sa babae, why don't you comfort one another? Make sure na may nagpapat o na yumayakap sa isa dyan. Lalaki, babae. Just comfort her. May pinagdadaanan niyang kapatid. Lapitan mo siya. I-encourage mo siya. Come near. Pwede niyo siyang yakapin. Just give her a warm embrace. Kayo ang instrument ni Lord to tell that person, you are loved. You are loved. You are loved. Mahal ka ng Panginoon. Hindi man kita naiintindihan, pero mahal ka ni Lord. And be that hand. Be that comforting arms para sa isang kapatiran. Baka yung isang kapatid umatid kasi punong-puno siya, nabibigatan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. And you're here right now to just embrace her. You're here para sabihin sa kanya, it's okay, it's alright. Hospital ito ng mga durog-durog na buhay, durog-durog na puso para patatagin ng Panginoon. This is a church that will make you feel comfortable. We're here for you, kapatid. We care for you because Jesus cares for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Make sure na walang naiwanan. Make sure na walang nag-iisa. Kung may nag-iisa man, group yourselves into 3 para hindi na pag-iiwanan. Everybody has someone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag po kayong mahiya. What a beautiful scenario. Sama-sama po tayo mag-unmask before God. Sama-sama po tayo. Walang maiiwan. Let us open to God. Lord, eto po ako, Panginoon. Lord, hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya mapagtagumpayan ang problema ko. Lord, sa kalugpukan ng ko sa buhay, kailangan kita, Panginoon. I'm reaching out to you, Lord God. Lord, I'm coming to you, Lord. Broken. Lubog. Wala akong magagawa sa ganang akin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What a beautiful sight to behold. As a church, we stand strong. We wall each other para hindi po tayo tuluyang bumagsak. Para si brother o si sister ay hindi po tuluyang bumagsak. We're here to praise one another. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you as a church. We humbly come to you, Lord. We are not perfect. We are flawed. Lord, wala pong magaling sa amin. No one is righteous, not even one. But thanks be to God for your unfailing love. You loved us. You reached out to us, Lord God. And narito kami, Panginoon, Lord. The gathering of broken hearts and broken people. The gathering of, Lord, people na wala naman po kaming, Lord God, masasabi at maipagmamalaki sa iyong harapan. Ngunit salamat, Panginoon, nagpapabago po kami. We humble before you, Lord. We ask for your forgiveness sa lahat ng mga karumihan namin.
Lord, batid mo po ang bawat isa. Our hearts are laid bare. Kahit na yung kaibuturang sikreto namin, batid mo, Panginoon. And we are unmasking right now before you. Because we don't want to live in lies and deception. Lord, we don't want to be hypocrites, oh God, that we're okay, but we are not okay. Lord, we're here to tell you, Lord, we are here, Lord, broken, Lord. Come to our rescue, Lord. Lord, come to our rescue, Lord. Hallelujah, Lord. Hindi kami karapat-dapat kung kami lang, Lord. But we come to you, Lord. We come to you. We submit to you. We surrender, Lord God. Sa oras pong ito, Panginoon, pakabanalin mo, pakalinisin mo kami. The blood of Jesus cleanses us. The blood of Jesus cleanses this people. The blood of Jesus cleanses everyone. The blood of Jesus cleanses me, Lord. From the top of my head down to the soles of my toes. The blood of Jesus cleanse us, Lord. Our ministers, cleanse our ministers, Lord God, for whatever hidden or Lord, things that they do in the secret place or in the secret that we do not know. Ikaw po nakakaalam, Lord. Even sa bawat isa na naririto, Lord, we just surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord. We surrender to you. We surrender to you. And help us to live an accountable life. A life of integrity. A life submitted to you. A life na hindi kami, Panginoon, Lord, magdi-disobey sa iyong salita, Panginoon. Lord, marami pong salamat. We worship you. We adore you. We give you back all praises, all glory, all adoration. In Jesus' mighty name, we pray. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po tayo uupo. Tayo po'y dumako sa ating communion kasi nandito